the sacredness of marriage. Okay? Nowadays, ang marriage dili na sacred. So, ang atong part 1, magsugod ta sa sacred vows. Okay? Ingon ang Genesis 2:24. Therefore, God the Father ang nag-ingon ani during sa creation ni. Pag-create ni Eva nga gihatag sa Ginoo, mao ni ang message wedding sermon sa Ginoo kang Adan ug kang Eva. Ingon siya, therefore a man shall leave his father and mother. Biblikal na gyud ning mobiya, no? And be joined to his wife. Joined. Combined. And they shall become one flesh. When God view marriage, He view marriage as one. Okay? Ang view sa Ginoo sa marriage, dili two. Ang view sa Ginoo sa marriage as one. Okay? So, sa tanang creation sa Ginoo, na babae, na lalaki, magkaanak. Pero, ang tao ray gikasal. Ang kabayo, di man kaslon. Ang iro, di man kaslon. Magkaanak mo punta na sila. Therefore, marriage is not natural. Marriage is spiritual. So muna, importante kaayo, nga di ta mo absent ani nga series, bisag dili kita ang kaslon karong June 29. Kay basin, kani nga subject, makadesisyon kag pakasal pag-usab. Wa ta kahibalo, no? Wa lang ta kahibalo, ma-made up imong mind. Okay? So, adto sa ta, what is marriage vows? No? Unsa man ang marriage vows? Okay? So, di ba? Na ay word dito nga, do you accept? Di ba? Mo man ay question? Si Mr. So and so as your, unsa ba nang term ginagamit ana? No? Lawfully wedded. Okay, mo na siya, no? Si pastor, si judge, or si father, siya ang mag-solemnize. Because marriage vows are sacred promises. They are not just words spoken, but commitment made before God and one another. Ha? Ang vow is a sacred promise. Ang promise, pagbutangag sacred, ang tawag ana vow. Kay kanang word nga sacred means God is involved. Ang meaning sa promise, commitment without God. Ang meaning sa vow, commitment with God. Pag ang promise gihatag sa imong partner, pagtubag niyag I do, pagtubag po niyag I do, ang tawag na ana is covenant. Okay? Ato ning sabton. Because a covenant relationship with profound spiritual and practical implications. Kanang word nga practical, legally, sa Romans chapter 13, any law, diri sa kalibutan, is God-ordained. Kanang spiritual, mauna na siya ang commitment, committed before God. So, gicommit nimo na in the eyes of God and the eyes of the congregation. Okay? Usa na siya ka-declaration of love and commitment. Mo nang kaslon mo. Si Prince Charles ug si Princess Diane, gikasal sila with 3,500 witnesses. Grabe. Kings and queens from other nations nag-join as witness. Wa pay labot ang millions of kanang viewers online. Okay? But they end in divorce. Kay nga naman, wa nila nahatagig value ang sacredness sa marriage.
makalimot ta nga kani nga commitment made before God. Okay? That is why, no, there is a church, ginatabangan nato ang matag couple nga mahimong mahilo na atubangan sa Ginoo. Kay lami kayo nga mga lagad sa Ginoo nga walay baggage. Okay? Kanang magsimbag itanya, di patamin nyo, imong ma-feel no baggage. Di ka ka-feel og kanang leanness sa imong soul. Feeling pa nimo bugat kayo, no? Kay sa gikaingon ko na ang atheist, no? Sorry. Ang communism is a loyalty to the country. Ang Muslim is loyalty to the religion. Ang Christianity is loyalty to the family. So, atog yung nga naagitay gitawag right understanding sa gitawag natog marriage vow. Kay, no, right believing is right living. Mo na siya ang pinakaano diha. So naagitay gitawag commitment. Now, i-declare gina sa baba in front of many witnesses. Okay? So, imo nang i-declare in public sa right person. Kay any words spoken, no? Tanang mo gawa sa imong baba, pagtubag nimo yes I do, then kana nga commitment gihimo na siya sa Ginoo. Then after sa maong agreement in the eyes of God, ang tawag na ana covenant. Okay? So, atong lantawon the contract before God. No? A vow is a solemn promise made to God. Kanang mga bridesmaid, kanang kaslon mo sa palace, mga secondary na siya. Kanang mga gown, puro kabulo ka unsay high rights sa marriage, kanang contract, no? Kanang papel. Sa Nehemiah chapter 9, ang mga Israelites nawala na sila sa Ginoo, nabungkag na ang temple pag-rebuild nila. Kaya nga naman, daghang kay silang na-neglect. Pero katong gi-restore na ni Nehemiah ang wall, naghimo gid sila contract. Ang meaning sa contract, a binding agreement. Okay? So, katong binding agreement, ingon si Nehemiah, kami, ang mga musicians, ang mga leaders, naghimog panaad. Okay? So, muna nga, mubayad, mugastos kag 200,000 sa lawyer. No? Nakapangutanan ako lawyer. Estimatedly, not less than 200,000. Kabalo ka unsa iyang word? Manubag sila kung ilang putlon unsay gisumpay sa Ginoo. So dili basta-basta na pastor nga mo pirma lang ta nga sige annulled na mo, no? Kinahanglan with all the gitawag reason kung angayan ba. Okay? Kay manubag po daw sila sa Ginoo kay ang Ginoo nagsumpay niya akong pirma mo'y makaputol. No, mahadlok po ang lawyer. Kaya nga naman, ang ilang covenant, ilang contract is before God. So a vow is a solemn promise made to God to perform or not to perform. No? So muna siya to perform or to abstain. Okay? So they are sacred, made before God, and ang tawag na to ana covenant. So kanang atong mga cake diha o mga marcha-marcha diha, mga bulak-bulak na lang na. No? Mga bulak-bulak na lang na. Muna matud pa sa atong buhaton karong 29, no? Wala na mag-gown diri. Kay bulak-bulak na lang na siya. Pero mag-prepare gyapon tag area diha nga gusto mo mag-gown man na lang pang display sa balay, no? Nga makita pud sa inyong anak nga ay si magpapagikasal gid ay. So pwede ra pud mo mag-gown pero diri sa altar, no? Jesus people wedding. Kaya ang highlights is a contract before God.
Okay? So, dapat masabtan nato ni, labi na sa atong pagkakristohanon, nga nangalagad ta sa Ginoo. Okay? So, covenants represent a sacred binding agreement between God and humanity. No? Binding agreement. Kung kontrata lang na, no? Na ay gitawag na to lig-on na kaayo nga kasabutan. Unsa na lang kung apil ang Ginoo. Okay? So, establishing a relationship built on promises. Gipanumpaan ninyo. Munang ginagamit ng word nga for better or for worse. Pero ang tinuod, ginatanggal na ng word garon nga worse. For better and, saan nilang ipuli? Na sila gipuli na nga social og dating, kay di sila gusto worse. For better and poorer. Okay? So, these covenants are not merely contract, but are expressions of God's character. No? Kanang word nga covenant, expression na siya of God's character. Because covenant, no, mabita nang gitawag New Testament and Old Testament, pero tanaw ni mo na sa Hebrew ug sa Greek, covenant na siya. Munang New Covenant ug Old Covenant because our God is a covenant keeper. Ang Ginoo covenant keeper. Gikan pa kang Noah, gikan pa kang Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hangtod sa time ni Jesus Christ, tanang sa Ginoo, dealing sa Ginoo, they start with covenant. Muna pag-abot sa Last Supper before ni saka si Jesus Christ, no? During silang communion, unsay ang gingon, this is my new covenant. Kay ang Ginoo covenant keeper. Muna nga delikado kaayo ang lalaki pag dili ma-made up iyang mind. Okay? Lalaki lang sa akong pasanghinlan, ha? Okay, ang lalaki may nangligaw. Mo lisod pag babae ang mangligaw, no? Ang lalaki may mugasto sa kasal. Ang lalaki may mag-propose. Ang lalaki man ang mag-make action. Besides, from the original manufacture, during sa time of creation, ang naay assignment, dili babae, ang lalaki. Gitagaan sa Ginoo ang lalaki assignment, panganli, no, ang mga hayop, bantayi ang garden, mo na assignment sa Ginoo. Okay? So ang naay mission, ang naay project ang lalaki, ang naay calling ang lalaki. Muna, pag abot sa time nga nahimong lonely si Adan, ingon ang Ginoo, tagaan takag katabang. So the original purpose from the manufacturer, ang lalaki gyud og dako kaayog tulubagon at tubangan sa Ginoo. Munang gitawag ng word from generation to generation, lalaki na siya nga accountability, no? So muna nga masabtan nato nga katong mga minyo diri, basin mo na niyang time nga i-revive nato atong covenant sa Ginoo kay dili ordinaryo ang pagkaila nato sa Ginoo, kay dapat masayod ta nga covenant keeper ang Ginoo. Ang word covenant appears in the Bible 292 times sa King James Version nga concordance, no? Imagine 292 times. Meaning each book pila ra man na sa Old Testament 66. Kung imong kuanon mura og kapila day gibalik-balik ang word nga covenant. So Old Testament, no, kabalo man tanong nga ang Old Testament Bible is Hebrew. Ang New Testament Bible is Greek. Muna nga kanang word nga Sheol, Gehenna o kanang hell, galay-lahi na siya pero Hebrew o Greek lang na siya nga terminology ginagamit, no? Sa Hebrew, berit, no? Ang meaning ana covenant 280 times. Pero sa New Testament, ang gigamit is diatheke, no? Diatheke.
No? Kumusta ingno ni may imong bana? Kumusta na ang imong dayatike? No? Kung masipyat na, dayatike. No? So, meaning, covenant. Okay? Atong covenant sa Ginoo. Okay? So, New Testament is New Covenant. Old Testament is Old Covenant. Now, Judges chapter 2, verse 1 hangtod sa verse 2, then the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and said, I led you up to Egypt and brought you to the land of which I swore to your fathers. So, nag-promise na siya daan. Gikan pa kang Abraham. Okay? Unsa ingon niya? I will never break my covenant with you. Kuyawa, no? Gi-remind yun sa Ginoo. Muna, mayong ikag covenant, pag ang lalaki faithful sa iyang wife, iyahang gi-memorize ang karakter sa Ginoo. Muna, siguraduha yun ninyo. Okay? So, my covenant with you, and you shall make no covenant with the inhabitants of this land, and you shall tear down their altars, but you have not obeyed my voice. Why have you done this? Gi-question sa Ginoo ang pag-break sa covenant. Siya maayo man ang among sabot, wa man mo ning tuman. Okay? So, ang Ginoo maningil sa word covenant. So, kung magtiayon mo karon unya ang kadulog sa imong bana, ang kadulog sa imong asawa, ang apuna ug anak nga ikaw na nakasasala, atong murag timbang-timbangon, nganong naingnana naman. Okay? O baka naatay laing gi sabot-sabot, spikas kanto, unya ang atong covenant na baliwala. So ang Ginoo gisaaran gud na, gisabutan gud na. No? Gisabutan na. Napakay mga ninong, mo bitan ang gitawag nga witness. Napakay mga bridesmaid, mga primary sponsor, secondary sponsor. No? Sila ang nahimong witness. Kanang ninong witness man na. So, ngano man na kay you are ready and you are willing, no, to make a covenant with God. So, mailhan na to na ron kung unsa gina ka-importante. Okay? So, kuha na to mga example. Genesis 28:20 hangtod sa 22. Then Jacob made a vow. Di ba kita? Panumpaan man nato atong asawa o atong bana, andam ba kamudawat ni so and so? Yes, I do. So, vow ang tawag ato. Si Jacob naghimog vow, saying, if God will be with me, I will watch over and will watch over me on this journey. No? Kay ang life ni Jacob na sa threat, ang life ni Jacob apiki na, naghimo siya vow. Siyempre, no, kung maghimo tag vow sa Ginoo, di yun tamingon, Lord, manumpa ko sa imo. Siguro na yung mga inana. Pero kasagaran, wala nagigamit ang word nga vow. Mingon lang ta, Lord, kung makapasar lang ko, mamagina dayon ang word, kung mahalin lang ning yuta, ako yung ihatag ang katunga simbahan. Istoryahe, no? Pag naan ang kwarta sa imong kamot, Lord, murag wa man ang hinahanglan ang church ani. Na kay reason ba, no? Na nature na to na, ha? Wa ko nag-ingon ikaw na, basin ikaw day na, no? Pero na-struggle, okay? Na-struggle, okay? Ingon dayon si tanawa unsa ka highlight sa life ni Jacob, no? Ingon pagid siya, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house. Nagkuha pa siya bato. Kay nagdamgo man siya nga nay anghel sa panaog. Wa niya gitreat ang damgo ordinarily. Imagine mo na. Para siya Ginoo ni. Okay? Mo ni ang first encounter ni Jacob sa Ginoo. Damgo lang ni pero iyang giisip ang Ginoo naa diri. Mo nang gitawag og Bethel. Kuha siya bato, iyang giugbok, no? Pag ugbok niya sa bato, ingon din siya, no? Akong impanumpa kung tabangan ko nimo sa akong problema.
tukuro na kog simbahan ning batuha o maghatag kog ika na pulo. So Genesis pa man ni naanang ika na pulo, no? So dili na siya katingalahan. Ang tithes na nagyudaan, wa pa ang balaod. Okay? So pag abot sa Genesis 31, ingon ang Ginoo, I am the God of Bethel, katong lugar nga gitawag Bethel, where you anointed a pillar and where you made a vow to me. Nawa ha, ang Ginoo ang nag-recall. Ang Ginoo ang nag-remind. Huy, Jacob, balik. Nakalimot naman si Jacob, nga gitabangan naman siya. May na lang, Ginoo, nag-remind, ambot kaharon. No? Usahay, ang sakit pa mo remind sa tua. Okay? So, humana, na-rescue na si Jacob, natarong na iyang kinabuhi, nasulbad na, nadato na siya. Pagkadato ni Jacob, ay istorya siya sa Ginoo. Jacob, kahinomdom ka sa Bethel, kadtong nanaad ka, insya, where you made a vow to me. Unsa ingon sa Ginoo, biyain na imong komportabling kinabuhi de. Now leave this land at once and go back. Balik dito sa lugar kung asa ka nanaad. So, makita ninyo, covenant keeper gyud ang Ginoo. Amen ba ta diha? Hallelujah. So, napatilaying example, no? Atong gina-trace karon ang pagka-covenant keeper sa Ginoo. Si Hannah, okay? Unsay record ni Hannah? Si Hannah, for how many years dili ka anak? Ang worst sa iyang pagkabaog, kabalo ko unsay worst? Dili medical ang reason. Ang worst sa iyang pagkabaog, the Lord had closed her womb. Ginoo mo'y nagsirado. Ginoo mo'y hinungdan nga di siya kaanak. So bisag unsaon niya herbal, no? Bisag adto pa siya China, di nagid siya kaanak. Limang ka Ginoo mo'y musirado sa imong taguangkan, no? Bisag unsaon niya adto Singapore kay magpa-inject, di nagid siya kaanak. Kay di nagid ni medical reason, Ginoo ay nagsirado. Pero unsay gihimo ni Hannah? Hannah made a vow. Dili ordinaryo nang mag-vow ta sa altar sa Ginoo. Ha? Ingon siya diri, Hannah made a vow saying, Lord, kung tagaan lang ko nimog anak, kaning bataa ihatag ginako sa imuha ug mga lagad siya sa imuha sa tibok niyang kinabuhi. Imagine ha, ang iya lang pangandoy, matagaan siya anak. Pag abot og 7 years old, nalutas na ang bata, balik siyang way anak. Gibalik. Kaya ang saad, no, matud pa ang agreement, ang collateral sa saad, kung tagaan ko ni mong anak, ibalik gid nako. So gibalik gid niya. So balik si Hannah way anak. Pero kung basahan ni mong 1 Samuel chapter 2, kabalo ta sa story, nahimong 5 ang anak ni Hannah. So, atong makita no nga ang Ginoo nag-fulfill, gi-open ang womb ni Hannah because of vow. So, kanidi ang vow nga atong gihimo diri sa altar, kung ato ning himuong sacred, kung ato ning seryosohon, pwede day mag-apil-apil ang Ginoo sa ato ang marriage. Okay? Malakay chapter 2, reminder ni para sa tanan. And this is the second thing you do. You cover the altar of the Lord with tears, with weeping and crying. So He does not regard the offering anymore. Ngano dong dili tubagon sa Ginoo itong pagampo. Bisag unsaon pa natog hilak-hilak. Bisag unsaon natog ludluhod sa altar. Lord, nganong na naman ang tears and weeping and crying, kay bisag unsaon di na maminaw ang Ginoo sa tong pagampo. Unsa ingon sa Ginoo? For what reason? Tanawa ang word sa Ginoo. Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth. Katong nagpanumpaay mo, bata pa mo, nga gikasal mo, muna ingon diri ang Ginoo, nabiya ko dito. Nakuha ba na to? Ingon ang Ginoo, katong nagsumpaay mo, nabiya ko dito. Okay? So, next slide.
Yan. Dili mao ang nadiri. Kato ang tama. Malakay chapter 2 verse 13. Yan. Okay? So, ingon diri ang Ginoo, for what reason? Nganong naingnana naman? Because the Lord has been a witness between you and the wife of your youth, with whom you have dealt treacherously, yet she is your companion. Kuyawa sa Ginoo, no? Ingon siya, mao man na ang imong gipakaslan. She is your companion and your wife by covenant. Nakita ba nato ang nasa Bible? Oy, amen ba ta diha? Your wife by covenant. Ngano daw ang Ginoo wala naminaw, nagatubag sa atong pagampo? Kay nagbiga-biga na ta sa lain. Sorry lang ha, murag sakit ra siguro na. Nagano na lang, nagpa-cute-cute na lang siguro, no? Nagpa-cute-cute na ta sa lain. Okay? The wife by covenant. So, gani ang highlights na to karon, ang first part sa to ang subject karon is marriage vow. Kanang muna yun ko next meeting naatatanan para ma-revive apil atong kaminyoon ani kay nabaya tay kaslon karong 29 para sulit ba, no? Sulit gyud. Okay? So, makita nato diri nga there are times sige tag-ampo wala nagitubag sa Ginoo, wa ta kabaloon sa ang mga reason behind. Pero this verse reminds us basin kita nahimo ng unfaithful. Okay? Dili na ta faithful. Especially nga naa na ta sa gadget generation, no? Naa na ta sa now generation. Naa na ta technology nga nagdulog mo sa imong asawa urbana pero ang imong kasing-kasing, no, ning send, no, sa Pikas Barangay. Okay? Mingon na ka good night. Tubag po siya mas labaw kang good night. No? So makatulog ka nga na good night na mo. Nakalimot ka nga ingon ang Ginoo, the Lord has been a witness between you and the wife of your covenant. So maabot mo ginang familiarity, no, in every aspects. Sa ito, familiarity breeds contempt. Madugay sa siging tapad-tapad na to, masawa na kasi ang nawong, no? Natural na magina. Maugani nang gitawag og panumpa. Kay di gyud malikayan, ma-deform gyud na ang iyahang dagway. Mo nang gigamit ng word panumpa. Kay kung wala pa'y panumpa, no? May tag atong nawong hangtod sa matigulang ta. Yun akong asawa, haplasin na ng nawong nimo. Kay nagkabata na ka, gibaliktad lang, no? So, mao ng word covenant. Sa Ginoo ta na gipanumpa kay ang covenant is a mirror of God's character. Okay? So, klaro na ba niya itong gisgutan? So, therefore, kaning wa pata namin nyo, hunaan na daan. Unsay purpose aning engagement? Okay? Engagement is a formal agreement to get married. Kanang matud pa introduction of marriage, no? Engagement serves as a public notice to the family. Para ipailaila nimo imong kaugalingon ug siya pod mailhan sa imong pamilya kinsa ang imong umaabot nga panumpaan. Wala pa mo'y gipanumpaan at tubangan sa Ginoo. Ang inyong gipanumpaan sa cellphone pa lang. No? Ang inyong gipanumpaan, I love you pa lang na. Pero pag dadon na gani na sa matod pa, sacredness. Dadon na gani na sa altar. No?
So makita nato manghigala kung naa kay sekreto nga engagement, dili na siya engagement. Kay ang purpose diha is public information. Nga mauning babay, mauning lalaki ang akong dadun at tubangan sa Ginoo. So, ang ikaduhang purpose, para makaplano na ka sa kaminyoon, ang isa pinaka-highlights sa engagement is to test sincerity, time for critical and final investigation. Sigurado na bagyod ka. Ang imong giminyuan, way trabaho. Ang imong gibinyuan, chicks adarit. Ang imong gibinyuan, palahubog. Pag humagkasal, imong basulon. Kiwa kay trabaho. Kabalo na biya kadaan. Mo ganing giminyuan mo, no? During sa engagement, kabalo na kadaan nga ang iyahang kinaiya barkadista, meaning gipakasla nimo kay imong gidawat yang pagkabarkadista. Muna giingon nga critical and final investigation. Napakay chance mo withdraw. No? Napakay chance nga maingon nga di nako kaya imong kinaiya. Di nako kaya imong pamilya. Labi na ang pamilya. No? Di nako kaya imong pamilya. Na nagmadyong, no? Imong papa sige inom. Nya kung magminyo ta, utropog ka. Pero kay matud palagi, di mapugnan ang gugmang gauros-uros. Kusog kayo ang iksutusin, gaawas-awas. Mo na. So, nakalimuta nga ang purpose sa engagement is for you to think, for you to decide, siya na ba? O basin dili siya? Okay? So, muna nga, emotion is a false guide. Ang feeling is a false guide. Ayaw gyud mo padala sa inyong gibati. Kay daghang na biktima sa mali nga pagbati. Jeremiah 17:9, wa gyoy makabarog ana, no? Bakakon ang pagbati. Ina imong katapad, bakakon ang pagbati. Alaka. Hasta minyo giingnan bakakon imong pagbati. No? Hasta minyo mabakakan. No? Imagine nimo nang minyo ma-in love pag 18. So bakakon gyud ang pagbati. Ang katingalahan kay ang 18 ma-in love pug 80. Na bakakon gyud ang pagbati. Okay? So sabton ginato ni kay ang vow, marriage vow, di gyud ordinary. No? Di gyud ordinary. Okay, Deuteronomy chapter 30 verse 1 to 5. Unya giingna ni Moses ang mga pangulo sa mga banay sa Israel, nagsugo ang Ginoo. Alaka. Ato biyang gila-ila ang Ginoo ron. Unsa ang Ginoo mugunit og covenant. Nga kon ang usa ka tawo may gisaad sa Ginoo ug iya kining gipanumpaan, kinahanglan nga iya kining tumanon. Okay? So, kun ang usa ka babayi may gisaad sa Ginoo nga iya kining gipanumpaan, samtang batan-on pa siya. Oy. Di ordinaryo ning panumpa kay ang Ginoo maningil gyud. Ug ubos pa sa pagbuot sa iyahang amahan. So below 18 siguro nino. Kay 18 years old, age of consent man na. So, ingon diri sa verse 4, ug kun mahibalo ang iyang amahan bahin sa iyang gisaad o gipanumpaan sa Ginoo, apan magpakahilom lamang ang iyang amahan ang maong saad magpabilin. Pero, no, apan kun inigkasayod sa amahan niini musupak siya, iyang i-reverse ang iyang saad. Kabalo sa imong gisaad? No, mingon ang amahan, kabalo ba ka? Unsa ka delikado ng imong saad? Kuyo ni sa Bible, no? Kabalo ba ta nga sa Bible ang ilang awayan, words lang mugawa sa baba. Tanawan nyo si Jacob o si Esau. Di ba? Ingon si Jacob, mamatay na ko. Akong buhian, akong panalangin.
Na nag-away sila dili tungod sa titulo. Ang ilang giawayan, words nga mugawas sa baba ni Isaac. Kuyaw kayo ang Bible Times. Careful kayo sila mag-release og words. Okay? Muna gingon, life and death is in the power of your tongue. Kung ang amahan mo supak, maingon siya sa batanon pa, nan mahimong walay bili, ug pasayloon siya sa Ginoo, kay misupak man ang iyang amahan. Di ba? Katong Matthew 18:18, kung ang duha magkauyon, dakog impact, pero ang isa mo supak, then pwedeng makancel. So pwedeng makarescue ang amahan para ma-reverse ang iyang saad. Now, another thing, Genesis chapter 30 verse 6. Kung ang babayi magminyo, samtang may panaad pa siya sa Ginoo, ug masayod ang iyang mabana bahin niini, apan magpakahilom lamang siya, ang maong saad magpabilin. Apan, kung inikasayod sa bana bahin niini, musupak siya. So, wa na pod nagkasinabot. Okay? Mahimong walay bili ang maong saad o ang babae pasayloon sa Ginoo. Di gyud basta-basta pag kanang musikan demotion ang imong gisaaran, labi nag imong moabot nga bana. Ay, no? Unsa ingon sa Matthew 18:18, kun ang duha kaninyo sa yuta magkauyon. Mao din na nganong giingon gibasa nato ganina nga kung ang magtiayon di magkasinabot dili paminawon sa Ginoo atong pagampo. Okay? Ingon diri bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. So makita nato mangigala sa Deuteronomy chapter 30 unsa ka valuable ang saad at tubangan sa Dios. Okay, paspas ta gamay. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 hangtod sa verse 6 dunganon do natog basabi. Ready, begin. Busa kun manaad ka sa Dios, tumaya manadayon kini. Kay dili siya gustog binuang, busa buhata ang gisaad mong buhaton, maayo pag dili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili mo tumanon. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Imagine, ang imong mga pulong, dangerous kaining word nga saad at tubangan sa Ginoo. Ug di pod pwede nga di ka manaad. Kay kung di ka manaad, wa po kay goal sa life. Wa po kay responsibilidad. Ug di ka gusto accountability. Di pod gusto sa Ginoo na. Muna, importante pod ang manaad. No? Lisod kay magminyo ta, kay dawaton ba nimo si Mr. So-and-so mahimo nimong asawa sa panahon sa kapitos? Padre, pwede katunga lang sa akong isaad, kaya pa ko kailan niya. No? Di na pwede. Saaran gina nimo. Muna giingon nga, till death do us part. Kung imong studihan ang 1 Corinthians chapter 7, pwede ko ka maminyo kung mamatay na ang imong partner. No? Ato nang isgutan na pod next meeting. So, ayaw pag-ampo nga mamatay siya. No? Ang ampo, iampo nimo nga matuman nimo imong saad. Okay? Lord, waha naman akong gugma sa kong asawa, sa kong bana. Tabangi ko mabalik akong panaad. Okay? So Matthew 12:35 to 37, but I say unto you, every idle words may speak. Men may speak. They will give an account. Ingon dito sa verse 37, by your words you will be justified. By your words you will be condemned. Pag-abot nimo sa langit, na naka sa langit, tindog na ka dito, tubangan sa Ginoo, ang unang kaso nga isampa sa Ginoo sa imo, ha? Katong imong gisaad. Grabe, no? By your words. So, unsa man imong gipanulti, kung unsa man gawa sa imong baba, paninglan juga sa Ginoo. Okay? So, hinay-hinay na nato ni nakitaan. Ingon diri sa 1 Peter chapter 3 verse 7, a call to oneness. Husband, likewise, dwell with them with understanding. Gusto ba tatubagon sa Ginoo atong pagampo? Uy, sao man nato ni. Sorry lang gyud ha, lalaki may gipanawagan ani. No? Sa ilo alang ko mga lalaki, damay-damay na lang kita ani. Matud pa nila, hormonal change daw. No? Deal with understanding. Sabton lang daw. Giving honor to the wife as to the weaker vessel.
Huyang magining babae, bisag unsao, no? Okay? Ok pa lang, wa na. Lagput ng kalag. Okay? Weaker vessel. And as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. So, ang ato ning buhaton ani, kay in preparation sa maabot nato nga wedding ceremony karong June 29, mo na, wagi mo absent karong Domingo. Sunod Domingo, magsayo mo kay dagkang kitag subject isgutan. Bahin sa kaminyoon, bahin sa mga minyo na daan, o sa mga tibulaag na nga kaminyoon, no? Atong i-revive balik ang atong panaad sa Ginoo. Kung man lang nabugnaw imong panaad, imong covenant sa Ginoo, basig kulang taaning with understanding, no? Deal with understanding. Lain gyud akong asawa, pastor, silosa kayo. Okay nang understanding. No? Dawat-dawat na lang. Okay? Giving honor to the wife as the weaker vessel. Unsay reason nganong dawato na lang? That your prayers may not be hindered. Balik ta sa tong text ganina, ingon dito, man shall leave his father and mother and be joined. Ha? Husband means houseband. Ang husband ang magpapilit. Houseband. And his wife, and they shall become one flesh. Pastor, naabtan na lang kong sa isintag, inadjust. Naabtan na lang kong sa isintag, inadjust. Oh, sige lang. Basin, napay buhaton ang Ginoo. So next meeting, no, i-challenge nako tanang mga minyo, mga nabugnaw na sa kaminyoon, mga nay problema sa kaminyoon, nawala ang inyong mga sweetness, ang katamis, ang kalami, ang time together, ang inyong mga smile, pero na panglabariha, no, now dagway nimo, manghigala panahon na nga atong i-revive, no? So